Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2471 ang paglubog ng araw ng Diablo. Nagsimulang kuminang ang mga linyang may kulay ng dugo sa isang grupo ng mga Nightmare Demons, at tila naudyukan ang mga ito. Ang nakakatakot na Nightmare Demons ay umatake kay Yefan ng mag-isa sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, walang pakialam ang City Lord kay Xiaoro, gusto lang niyang lipulin ang halimaw sa harap niya sa lalong madaling panahon. 108 demonyo, mula sa lahat ng anggulo, ay walang putol na pinalibutan si Yefan. Matalim na kuko, mental shockwave, matutulis na pangil. Ito ay tulad ng isang grupo ng mga masasamang hayop na kakain ng pagkain sa ilang upang kahit na ang mga buto ay hindi natitira. Ang masamang primal power ay ibinaon si Yefan ng mahigpit na ito ay lubusang nalubog. Ang gusali sa ilalim ng paanan ni Yefan ay nadurog at nalampasan ng kanyang pamimilit at nawala. Si Yefan ay nakatayo doon na nakabitin sa hangin sa sandaling ito, hawak ang isang itim na higanteng espada, pinapanood ang pagkubkob ng daan-daang mga demonyo, ngunit siya ay hindi natinag. Anong ginagawa niya? Nawalan ba siya ng malay? Isang grupo ng mga monghe ang nakakita kay Yefan na hindi gumagalaw, hindi maiwasang magtaka kung ang puwersa ay sobra, at ito ay napupunta sa Diablo. Sa katunayan, ang kamalayan ni Yefan sa oras na ito ay napakalinaw. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang katawan ay sinisira ang sarili sa bilis na nakikita ng mata. Ang dugo ay patuloy na dumudugo, at kahit dugo ay nagsimulang lumitaw sa kanyang harapan. Ang masakit pa ay dahil hindi kinaya ng kanyang katawan, hindi kayang sabayan ng pag-aayos ang bilis ng pagkasira, ibig sabihin, nakakasira siya sa sarili. Ito ang bawal ng pagkakawatak-watek. Inasahan na ito ni Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na mas seryoso ito kaysa sa inaakala niya. Malayo pa ang sarili kong katawan sa fourfold disintegration. Hindi pa handa. Gayunpaman, dapat itong nasa isang estado kung saan ang sakit ay mas malala kaysa sa kamatayan, at dapat itong nasa isang estado ng pagkawala ng malay. Nagagawa lang niyang manatiling gising, walang sakit, at makaramdam ng lakas. Ang lahat ng ito ay malinaw na isang ilusyon na hatid sa kanya ng 4 na beses na pagkakawatak-watek. Dahil sa quadruple disintegration, ang kanyang tibay ay umabot sa hindi pa nagagawang taas. So, kahit totoong naghihingalo na siya, naparalisa siya dahil sa short-term superpower niya, para siyang nabigyan ng anesthesia. Alam ni Yefan na ito ay lubhang mapanganib. Dahil, nangangahulugan din ito na hindi niya kayang husgahan ang kanyang sarili, kung gaano siya katagal, at kung gaano kalaki ang pinsala nito. Dapat kang makatipid ng oras at gumawa ng isang mabilis na desisyon. Sa halip na pugutan sila ng isa-isa, tayo. Hayaan ang lahat ng mga demonyong ito na sumugod. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata, at ngayon ay hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata, ang kanyang pangunawa ay mas matalas kaysa sa kanyang paningin. Isang pulutong ng apoy ng demonyong purgatorio ang pumaligid sa kanya, na nagpapahintulot sa bangungot ng mga demonyong ito na salakayin siya ng desperadong. Sa isang segundo lang, natiis na ni Yefan ang pag-atake ng 108 Nightmare Demons. Ito ang gusto niya. Vengeance Sword Shadow. Pagkaraan ng ilang sandali ng depresyon, ang Purgatory Demon Flame ay ganap na sumabog. Hindi mabilang na itim na Sword Intent Beam, simula sa katawan ni Yefan, direktang tumagos sa lahat ng Nightmare Demon sa lahat ng direksyon. Ang pag-atake ay nagdusa lamang, sa bawat anggulo, nagsimulang magbayad. Kasabay nito, si Yefan ay nahulog sa isang kabaliwan, hawak ang isang itim na higanteng espada, naging isang itim na kidlat sa hangin, nagngangalit. Ang talam ay tila tinatangay ng bagyo, at saan man ito dumaan, ang mga bangungot na ito ay direktang binasag sa hindi mabilang na mga primitive na kapangyarihan. Ang kaibahan sa dati ay ang mga Nightmare Demons na ito ay hindi na maisasama muli. Dahil sa sword intent ni Yefan, direktang pinatay niya ang mga kaluluwa ng demonyo ng mga bangungot na demonyong ito. Dahil sa husay na pagbabago ng enerhiya ng sword intent, ang kaluluwa ng orihinal na antas ng kapangyarihan ay wala ng bentahe. Sa katunayan, ito ay isang maikling panahon lamang na wala pang 3 segundo. Mula sa baha ng mga bangungot, hanggang sa pagdurog ni Yefan ng mag-isa sa mga bangungot, natapos na niya ang kanyang paghihiganti. Isang grupo ng mga monghe mula sa City of Innocence ang natigilan nang makita nila ang eksenang ito, at hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa ng lalaking ito, ang bilis ay nakakatakot. Hindi pinapayagan ang lahat na mag-react, nag-apoy na si Yefan ng malaking pakpak ng apoy ng demonyo na daan-daang metro ang haba. Lumipad paitaas ang figure ni Yefan, hawak ang isang itim na higanteng espada sa kanyang backhand, at ang higanteng espada ay direktang pumutok na may magic flame blade na daan-daang metro. Ang talam ng liwanag ay direktang tumagos sa lupa, na lumilikha ng isang malalim na canyon, at pagkatapos ay isa pang pag-swipe, mula sa ibaba hanggang sa itaas, isang patayong split. Saan man ito magpunta, walang bagay ang makatiis sa pagkawasak ng layunin ng espada.
Maging ang Zuanchen Hall sa kalangitan, ang kahangahangang Magic Crystal Hall, ay direktang nahati sa dalawang hati at bumagsak. Ikaw. Ang lakas ng loob mong suwian ang Panginoon ng lungsod. Naglakas loob kang lumaban sa angkan ng demonyo. Naramdaman na nito na sapat na ang kalidad ng sword intent ni Yefan para patayin ito. Ngunit walang pakialam si Yefan, pakiramdam niya ay nagsisimula ng lumabo ang kanyang kamalayan, at ang kanyang katawan ay bumibilis at nagsisimula ng makaramdam ng sakit. Ito ay nagpapakita na ang kanyang enerhiya sa katawan ay malapit ng maubos. Kung hindi ito kayang suportahan ng katawan, walang halaga ng anesthesia at stimulants ang mawawalan ng epekto. Bawat ikasampu at ilang segundo ng kanyang oras, inuubos niya ang kanyang sariling kinabukasan, ang kanyang sariling sigla. Hanggang ngayon, hindi ito dapat magkulang. Hindi niya ito kayang bayaran. Napagtanto ng may-ari ng lungsod na hindi pa tumigil si Yefan, at kailangan niyang kumilos kasama niya. Bukod dito, ang estado ni Yefan ay malinaw na nasa dulo ng labanan. Wala itong pakialam sa mukha ng Diablo, at biglang mula sa madilim na enerhiya, isang pares ng malalaking lilang itim na pakpak ng laman ang nabuksan. Ang itim na ambon ay nawala, at pagkatapos ng 10,000 taon, ang tunay na katawan ng Panginoon ng lungsod ay nalantad sa harap ng mga mata ng lahat sa halos unang pagkakataon. Ito ay may pakpak na 50 o 60 metro, 2 hubog na sungay sa ulo, 4 na matipunong paa na may matutulis na kuko, at natatakpan ng kulay ube itim na kaliskis. Malaki ang ulo nito na parang kambing, ngunit may mga kulubat na tampok ng mukha tulad ng isang matandang tao, at ang isang pares ng dilaw itim na mata ay napakalaki, tulad ng isang bumbilya. Nakita ng mga monghe na ito ang may-ari ng lungsod, at natural na magkahalong panlasa sila. Sinong mag-aakala na ang matagal ng gamulat kay Hong Huang, ay naging isang pangit na demonyo? Nakita ko ang mga mata nito na puno ng gulat, galit, at hindi pagpayag, ngunit ang mga pakpak nito ay nanginginig, at lumitaw ang 3 purple-black hexagram magic circle, na agad na bumili sa sarili nito. Sa isang kisap mata, lumipad na ang City Lord palabas ng daan-daang metro, parang nagte-teleport. Mga kasuklam-suklam na tao, huwag mo nang isipin na talunin ang mga maharlikang demonyo. Sheng Zon. Ngiting-ngiti, at biglang may tinawag na isa pang magic circle sa harap nito. Sa sandaling lumipad ito, nawala ang kalahati ng kanyang katawan, halatang planong mag-teleport. Napakasimple ng diskarte ng Panginoon ng lungsod. Hinding-hindi siya lalaban ng walang ingat. Yan Mie. Embers. Si Yefan ay hindi natinag, nakatingin sa Panginoon ng lungsod na libu-libong metro na ang layo, tulad ng naisip niya kanina, ibinato niya ang isang espada ng paalang. Om. Gitling. Ang mga butil sa langit ay nagliyab, itim na apoy, tulad ng paglubog ng araw ng kinang ng demonyo sa langit, ang panambitan ng kamatayan. Ang sword intent shockwave na tumama ay nagpabingi sa lahat. Ang marahas na daloy ng hangin ay nagpalamig sa lahat. Isang itim na hugis fan na sword intent na umaabot sa libu-libong metro ang lumitaw halos agad-agad, na ginagawang parang pumasok ang kalangitan sa gabi. Sa nakakabaliw na pagtawa ni Cheng Zhang, hiniwa ng espada ang katawan ng demonyo nito at ang magic circle. Ang katawan ng Panginoon ng lungsod ay pumasok sa magic circle at nawala. Nang mawala ang mga itim na butil sa langit, tila panaginip ang lahat. Kung hindi dahil sa pagkawasak, hindi magsisinungaling ang City of Innocence, na halos nasira na ang karamihan dito. Maraming tao ang mahihirapang paniwalaan ang kanilang nakita. Pagkatapos iwagayway ang espadang ito, ang mga mata ni Yefan ay naging itim, at ang itim na higanting espada sa kanyang kamay ay direktang bumalik sa Sword God Ring. Ang lahat ng presyon sa katawan ay nawala, at ang katawan ay bumalik sa kanyang pinaka-primitive na estado, nahulog mula sa hangin na may lumilipad na dugo. Ang buhol. Tapos na. Matapos manahimik ng mahigit 10 segundo, ang mapanglo sa lungsod, may nagtanong. Ang isang grupo ng mga monghe ay hindi nang ahas na lumapit kay Yefan ng padalos-dalos. Tanging sina Xiaoru at Liu Qinghao lamang ang mabilis na lumipad. Sina Xu Lantang, Ai Luoman, at iba pa, ay nagkatinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, na medyo nabigla. Nasaan ang Panginoon ng lungsod? Kamusta ang Panginoon ng lungsod? Patay na ba ang City Lord? Ang natural na kinakabahan ng mga monghe sa pagkamatay ng bawat isa sa kanila. Tutal may spell pa sa katawan nila. Kung hindi pinatay ni Yefan ang City Lord at nagalit ang City Lord, kailangan silang ilibing kasama nila. Biglaan. Sa kalangitan, ilang itim na patak ng ulan ang nawisik. Na may malansang amoy. Nang tumangala ang lahat, nakita nila ang dalawang behemoth na nahulog mula sa langit. Boom! 2 putok ang bomb alot sa lungsod, nagtaas ng maraming alikabok. Lahat ay tumingin dito, at ito ay kamangha-mangha. Ang Panginoon ng lungsod ang nahati sa kalahati, ang sugat ay tila napaso, at ang kanyang mga mata ay nakadilat pa sa kamatayan. Hanggang sa sandaling napatay siya, naisip ng Panginoon ng lungsod na matagumpay niyang naiwasan ang espada ni Yefan. Ang matagumpay ng ngiti nito ay walang hanggan sa sandali bago ang kamatayan. Kabanata 2472 tila isang matandang kaibigan.
Ang isang grupo ng mga monghe mula sa City of Innocence ay hindi namamalayan na natigilan ang kanilang mga ekspresyon, nakatayo ng matigas sa lugar, ng ahas na huwag kumilos. Palagi silang nag-aalala na ang Panginoon ng lungsod ay biglang gagaling at muling mabuhay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, walang reaksyon mula sa katawan ng Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, may kakaibang amoy ng sunog na laman, na nagmula sa sugat ng bangkay. Ang Panginoon ng lungsod. Patay na ba talaga siya? Humakbang pasulong si Quickson at hindi makapaniwalang hinawakan ang katawan ng City Lord gamit ang kanyang kutsilyo. Ang kapangyarihan ng isang espada, sabi ni Eroman na may damdamin. Hindi ko akalain na magiging halimaw ito, hindi ko talaga inaasahan. Ang mga araw ng takot at takot ay natapos na sa wakas. Karamihan sa mga monghe ay nagpakita pa rin ng ngiti sa kanilang mga mukha, tutal, walang gustong maglagay ng remote control na bomba sa loob ng kanilang katawan. Nga pala, anong nangyari kay Sword God? Natahimik ang lahat at tumingin sa direksyon kung saan nahulog si Yefan sa di kalayuan. Walang alinlangan na pagkatapos na makita ang labanan ngayon, ang lahat ay ganap na kumbinsido sa pangalan ng Sword God na ito. Si Quickson at Ailuoman ay nagkaroon pa ng ilang matagal na takot. Kung walang intensyon si Yefan na pumatay ng mga tao, maaga pa sana silang nalipol. Pinatay ni Yefan ang Panginoon ng lungsod, bagaman hindi ito para iligtas sila, ngunit katumbas ito ng pagbabalik sa kanila ng kanilang kalayaan, na itinuturing na pabor sa kanila. Mas lalo akong nahihiya ngayon, at pakiramdam ko ay masyadong walang ingat at walang galang ang dating gawi ko. Sa mga guho, nahihilo ang ulo ni Yefan, at sa isang madilim na mundo, malabo niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan. Yefan! Yefan, gumising ka! Kamusta ang anak mo? Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang figure ni Liu Qinghao. Naramdaman ni Yefan na parang nag-aapoy ang kanyang mga baga, at nahihirapang huminga. Ang kanyang buhok ay tuyo, ang kanyang kutis ay matingkad, at ang kanyang mga labi ay mapatla at tuyo. Anak ka, sa wakas gising ka na. Masyado kang walang ingat. Tingnan mo kung gaano mo sinasaktan ang sarili mo. Talagang hindi ka na madyay gising kapag nagkamali ka. Tinulungan ni Marky Liu Qing si Yefan na sumando sa kanya. Sa isang pader. Si Yefan ay walang lakas, masakit ang kanyang katawan, at walang lugar na hindi nasaktan. Ang pangunahing punto ay nalaman niya na ang kanyang espiritual na katawan ay napakahina din, at ang kanyang buong katawan ay nabasag at may hangkag mula sa loob palabas. Tama si Liu Qinghao, wala siyang pinagkaiba sa minsang mamatay. Dahil hindi niya makontrol ang kapangyarihan na uubusin ng kanyang huling espada. Buong sigla kong iniindayog ang aking espada, kung mas marahas ang huling espada, baka lumagpas na talaga ako sa hangganan ng buhay at kamatayan, at hindi na ako magising ng buo. Gaano man kalakas ang kanyang pangangatawan at kung gaano kasaga niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan, kapag ang bilis ng paggaling ay hindi makakasabay sa pagkonsumo, ito ay katumbas ng pagpapakamatay. Katulad ng halaman, kahit gaano pa ito kalakas, kapag nawalan ito ng tubig, natural itong mamamatay. Gamit ang kapangyarihan na hindi mo kontrolado, Xiao Yefan, inamin ng ninuno na ito na mas matapang ka kaysa sa akin. Ayokong mamatay na kasama ang napakapangit na halimaw. Umupo si Xiao Ru sa dingding, niyugyug ang kanyang dalawang payat na binti. May mapait na ngiti sa gilid ng bibig ni Yefan, at mahinang sinabi niya, alam ko. Hindi mo gagawin ang lahat ng iyong makakaya. Kung gayon kailangan kong lumaban ng mag-isa. Sa oras na ito, dumating din ang isang grupo ng mga monghe mula sa City of Innocence. Nang makita ang hitsura ni Yefan sa oras na ito, isang grupo ng mga magsasaka ang nagpakita ng mga komplikadong ekspresyon. Nakikita ng lahat na si Yefan ay napakahina ngayon, at natatakot siya na baka mapatay siya ng sinumang umakyat. Sa ganitong paraan, ang Sword God, na naging numero 1 tao sa prehistoric era, ay maaaring namatay sa pagmamadali. Malinaw na napagtanto ito ni Liu Qinghao, lalo na't ngayon lang natalo ni Yefan ang 3 tagapagtanggol. Xiao Ru, ilayo mo kaagad si Yefan, sabi ni Liu Qinghao sa mahinang boses, habang nakatingin sa grupo ng mga tao sa likod niya na mapagbantay. Hindi na hinintay na magsalita si Xiao Ru, galit na umirap si Quickson at sinabing, Liu ang apelyido. Anong ibig mong sabihin? Sino sa tingin mo si Quickson? Hindi gagawin ng aming pamilyang Koy ang ganoong bagay para samantalahin ang mga panganib ng iba. Kanyang kasuklam-suklam na mga gawa. Ang Diyos ng Espada at ako ay walang mga hinaing at walang sama ng loob. Pinatay din nila ang Panginoon ng lungsod at sinira ang spell sa aking katawan. Paano ko siya sasaktan? Sinabi rin ni Ailuoman. Ganito ang naging pahayag ng dalawa, at ang ilan sa mga susunod na may masamang intensyon ay natural na hindi maglalakas loob na manggulo. Nakahinga ng maluwag si Liu Qinghao, sobrang-sobra ang loob ko, huwag pansinin ang lahat. Sa sandaling ito, tahimik na inilabas ni Shu Lanteng ang Sean Pen. Shu Lanteng, anong ginagawa mo? Kinakabahang sabi ni Liu Qinghao. Inilibot ni Xiao Ru ang kanyang mga mata sa mga battlement, Xiao Liu, bakit ka kinakabahan? Hindi siya mamamatay tao, tanga ka ba? Si Liu Qinghao ay nag-aalala rin at nalilito.
Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay hindi lamang isang inapo ng kanyang matandang kaibigan, ngunit hinahangaan din niya ang nakababatang henerasyon. Bagamat may malaking agwat sa lakas, nasa kanya pa rin ang kaisipan ng isang matanda. Kalmadong itinaas ni Shu Lanteng ang kanyang panulat at isinulat ang salitang, tumakbo. Kaagad, ang mga bahid ng espiritual na hamog na puno ng sigla ay lumutang sa hangin at bumagsak kay Ye Fan. Ang mga aura na ito ay mabilis na naglaho sa katawan ni Ye Fan. Noon lamang napagtanto ng lahat na si Shu Lanteng ang nagpapagaling kay Ye Fan. Salamat. Bamulong si Ye Fan sa antok na sandali. Gayunpaman, nadiskubre niya kaagad na hindi gaanong nakatulong sa kanyang katawan ang highly concentrated aura rain na ito. Naguguluhan din si Shu Lanteng na parabang hindi niya inaasahan na hindi gagana ang paraan ng paggamot niya. Paano ito mangyayari? Kahit na ang gayong mahalagang espiritual na enerhiya ay umulan at hamog. Hindi sapat, dapat may epekto. Mayroon ding ilang mga tao na tila naiintindihan ng isang bagay, mukhang ang mga pinsala ng Sword God ay masyadong malubha, at ang kanyang kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya ay napakahina na. Kung gusto mong gumaling ng mabilis, natatakot ako na mahirap ito, at magtatagal ito para makabawi. Nahihirapang itinaas ni Ye Fan ang kanyang kanang kamay, inilagay ito sa kanyang kaliwang palso, at naramdaman ang kanyang palso, wala na siyang lakas sa pag-iisip upang tingnan ang loob, kaya't maaari na lamang niyang masuri at gamutin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pamamaraang ito na suruan ng loob, maglaan ng oras, palagi kang makaka-recover, at kapag naayos na ang mga pag-andar ng iyong katawan, ang paggaling ay napakabilis, pang-aaliw ni Liu Qinghao. Napangiti si Ye Fan, kung dati, okay lang, hindi mahalaga kung magpahinga siya ng ilang taon. Ngunit ngayon na ang mga masasamang espiritu ay sumalakay, ang magulong walang laman, nasasayang pa rin siya sa sandaling ito, at siya ay patuloy na sumusulong. Si Xiaoru, na nakaupo sa dingding, ay biglang nagkaroon ng isang pares ng malalaking bilog na mata na nagniningning ng diretsyo sa dalawang figurang mabagal na naglalakad sa kalye sa di kalayuan. Ye Wuya. Napasigaw si Xiaoru sa gulat, na parang naging pulang ulap at mabilis na natigilan si Liu Qinghao, at mabilis na lumingon para tingnan ang mga mata ni Ye Fan, at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Para naman sa ibang mga monghe, hindi nila alam iyon, kaya lumingon sila at naguguluhan na tumingin. Kabanata 2473 Nanghihiram ng kutsilyo. Nakita ko na sa tabi ng katawan ng Panginoon ng lungsod, may mga lalaking mukhang isang pares ng Panginoon at alipin, na nakatingin sa bangkay ng Panginoon ng lungsod. Master, mukhang medyo late na. Si Ye Kyun ang nakasuot ng magaspang na tela at kulay abu, at ang lingkod ng matandang lalaki na may mabait na mata at mata. Diba, alam ko na ang huling dalawang skewer ng karne ay hindi may ihaw. Buntong hininga, hindi masyadong partikular ang pagputol ng batang ito, at ang mga laman loob ay bulok lahat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting maikling sando, itim na maluwag na pantalon, at isang pares ng itim na tela na sapatos ay si Ye Wuya. Si Shu Lanteng at ang iba pang grupo ng mga monghe ay nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran. Dahil, sa ganoong kalayuan, walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na may ganoong dalawang tao na pumapasok sa lungsod. Ye Wuya, ikaw talaga. Alam kong dapat nasaan ka sa mundong ito. Napatakbo si Xiaoru, naputol ang kanyang pananabik. Nilingon ni Ye Wuya ang kanyang ulo upang tingnan ang babae, at ngumiti ng malumanay, ikaw pala, napakasaya na makita ako. May napagtanto si Xiaoru, at mabilis na pinigilan ang kanyang pagtawa, mahigpit, at malamig na bumantong hininga. Sabi niya, hindi naman. Isa kang malaking sinungaling. Nauna kang umakyat. Naghihintay pa rin akong makipag-away sa'yo, nagsinungaling ka sa akin. Parang may iniisip si Ye Wuya, oh. Parang nangyari na. Bagay na bagay, hehe. Hinihintay ni Xiaoru si Ye Wuya na humingi ng tawad sa kanya, ngunit nalaman niyang inalagaan na ni Ye Wuya ang kanyang sarili at pumunta sa tabi ni Ye Fan. Hoy! Bakit hindi ka humingi ng tawad sa akin? Nanlumo si Xiaoru saglit. Ngumiti si Ye Kyun at sinabi, Ancestor Xiaoru, gusto kong makita kung ano ang kalagayan niyang Master Ye Fan, huwag kang magalit. Ano, daan-daang taon na ang nakalipas mula nang hindi ko ito nakita, kaya hindi na ako nagsalita pa, hindi na talaga ito nakakatuwa, nakangusong sabi ni Xiaoru. Sa oras na ito, isang grupo ng mga monghe, na tila walang malay, ay tahimik na nagbigay daan. Sa pagtingin sa nakangiting ito, tila hindi nakakapinsalang lalaki, lahat ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot sa kanilang mga puso. Hindi mo malinaw na makita kung anong uri ng paglilinang ang lalaking ito, at walang pamimilit mula sa anumang powerhouse, ngunit ito ay nagpapadama ng kakaiba sa mga tao. Ye Wuya, ikaw ba talaga? Si Liu Qinghao ay mayroon ding masalimuot na ekspresyon sa sandaling ito, at hindi niya maiwasang mapangiti ng may damdamin. Oh, Marquis Qing, nandito ka rin, ngumiti si Ye Wuya. Umiling si Liu Qinghao at may kainahinalang sinabi, talagang hindi mo alam na nandito ako. Ikaw na matandang halimaw, na wala nang napakatagal, nasaan kayong lahat? Mukhang inosente si Ye Wuya, bakit ako nagsinungaling sa iyo? Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa kanluran ng Dasheng, at hindi ako nagtago.
Saglit na naghinala si Liu Qinghao, at palaging nararamdaman na ang oras ng hitsura ng matandang ito ay masyadong kakaiba. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya nag-abalang itanong ang mga tanong na ito, at sinabing, tingnan mo ang iyong apo, pinatay niya lang ang Panginoon ng lungsod, ngunit siya ay ganito. Hindi ba ito darating? Yumuko si Ye Wuya at tumingin kay Ye Fan na may kalahating ngiti. Tiningnan din siya ni Ye Fan gamit ang masalimuot na mga mata, ang misteryosong powerhouse na ito na nagsabing siya ang kanyang lolo, ngunit walang lasa ng pagmamahal sa pamilya. Anak, nagkita ulit tayo, bakit sa tuwing nakikita-kita, parang kawawa? Either the practice bottleneck or the kinubkob, and now I'm half dead. Tumikim si Ye Wuya. Mahina na sinabi ni Ye Fan, kapag okay na ako, maaaring hindi mo ako makita. Haha, 2 beses tumawa si Ye Wuya, hindi naman sa sinabi ko sa iyo, di ba? Kasi gusto mo laging tamad pag nagsigang ka. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong nagpaalam tayo noong nakaraan. Ito ay upang pumatay ng isang mababang antas ng demonyo, at ito ay ganito. Ang emperador level na espada ay nasa iyong mga kamay, nakakahiya ito. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa, masakit ang kanyang baga sa kakatawa, diretso siyang nabulunan, at umubo ng isang subo ng dugo. Si Liu Qinghao, na nasa gilid, ay hindi na nakatiis, matandang halimaw. May sakit ka ba? Tinawag pa rin ng apo mo si Shuwei para mabagal ang paglaki. Kung gayon hindi ba dapat lahat tayo ay walang kahihiyang mabuhay sa mundo? Iniligtas mo ba siya o mamamatay ka sa galit? Siya! Tumalikod si Ye Wuya at walang pakialam ng ngumiti, bamantong hininga, bumangon at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, nahulog ang kanyang mga mata sa kutsilyong may ulo ng multo sa kamay ni Quixen. Wala akong angkop na kutsilyo sa kusina. Maganda ang kutsilyo mo. Tamang-tama sa paghiwa ng karne. Pwede mo ba akong ipahiram? Itinuro ni Ye Wuya at sinabi. Nang marinig ito ni Quixen, naghinala siyang mali ang narinig niya, at nakaramdam siya ng pang-iinsulto, naglakas loob ka bang gamitin ang aking treasure knife bilang kutsilyo sa kusina? Pagod ka na bang mabuhay? Tila hindi naintindihan niya ang banta ng kabilang partido. Magagalit na sana si Quixen, pero biglang gumaan ang mga kamay niya. Ang kutsilyo ko. Natigilan ang lahat ng naroon, dahil lang sa nalaman ng lahat na kahit papaano ay nawala ang kutsilyo sa kamay ni Quixen. Sa muling pagbabalik tanaw, nakita kong dala na ni Ye Wuya ang ghost head knife at lumapit sa katawan ng demonyo ng Panginoon ng lungsod. Ang sinabi niya tungkol sa paghiwa ng karne gamit ang kutsilyo sa kusina ay paghiwa pala sa bangkay ng Panginoon ng lungsod. Ang susi, paano niya kinuha ang kutsilyo sa kamay ni Quixen, at paano siya biglang dumaan sa karamihan at lumapit sa bangkay. Ang lahat ay hindi napansin ang anumang mga palatandaan, na parang lahat ay nasira. Damn! Anong klaseng magic trick ang ginamit mo? Naramdaman ni Quixen ang isang malaking kahihiyan, ang kanyang noo ay mainit, at ang presyon ng Chaos Realm ay biglang pinakawalan. Pinakawalan. Ngunit sa sandaling ito, bahagyang damaykit ang kamay ng isang matandang lalaki sa balikat ni Quixen. Quixen. Ang malakas na lalaking ito, sabi ni Ye Kyun na may kaaya-ayang ekspresyon, ang aking Panginoon ay humihiram lamang ng kutsilyo upang magamit ito, kaya bakit lalaban? Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Quixen. Pakiramdam niya ay hindi ma-activate ang kanyang cultivation sa Chaos Realm. Ang kaluluwa ng buong tao ay pinigilan hanggang mamatay. Parang understatement, sa ganyang kamay, parang winasak siya ng todo. Ano ang pinagmulan ng pares na ito ng mga Panginoon at tagapaglingkod? Okay, nailunok lamang ni Quixen ang kanyang galit at hindi na nang ahas na magsalita pa. Ang mga monghe sa tabi niya ay hindi napansin ang anumang cultivation base, at nataranto lamang ang matandang ito, na naglakas loob na hawakan si Quixen gamit ang kanilang mga katawan ng walang mga cultivation base. Si Quixen naman, naging masunurin siya at hindi nagalit. Kumislap ang mga mata ni na Xiaoruo at Liu Qinghao. Alam nilang lahat na si Ye Wuya ay misteryoso at makapangyarihan, ngunit hindi nila inaasahan na kahit si Ye Kyun ay hindi ganoon ka-simple. Ang mga mata ni Ye Fan ay nasa kalahating ibaba, pinapanood ang lahat ng ito, na may mas maraming iniisip sa kanyang isipan. Sa ibabaw ng bangkay, walang pakialam si Ye Wuya sa anumang bagay. Konsentrasyon niyang ginamit ang kutsilyong may ulo ng multo para putulin ang 2 malalaking dilaw na eyeballs ng City Lord. Ang 2 eyeballs ay napakapinunghiwa at may eksaktong parehong hugis, tulad ng 2 malalaking dilaw na perlas. Inihagis niya ang Ghost Head Saber mula sa malayo at ibinalik iyon sa harap ni Quixen. Lumapit si Ye Wuya kay Ye Fan na may 2 malalaking eyeballs, at tinusok ang kanyang daliri sa isa sa mga eyeballs, na gumawa ng butas. Sa estado mo ngayon, ang hirap bumawi sa swerte, pinaka-basic food supplement lang ang magagamit mo. Ang ganitong uri ng demonyong sundalong antas ng dilaw na parol na pakpak ng demonyo, higit sa 50% ng kakanyahan ay nasa 2 eyeballs nito, eyeballs. Napakasustansya nito. Kung inumin mo ang lahat ng katas na nasa loob nito, dapat kang gumaling. Sabi ni Ye Wuya, naglagay ng basa at dagwang eyeball sa harap ni Ye Fan.
Kabanata 2474 na galit pa rin. Ang walang dugong mukha ni Yefan ay naging berde. Talaga bang maiinom ang bagay na ito? Hindi mapigilan ni Yefan na mag-alinlangan habang tinitingnan niya ang mga dilaw na sluris sa kanyang eyeballs. Siyempre, kung maaari kang magdagdag ng ilang mga pampalasa at juice at paghaluin ito, maaari kang gumawa ng isang masarap na lasa ng alak. Ngunit ang lugar na ito ay medyo desyerto, kaya maaari mo itong inumin habang pupunta ka, nang hihinayang sabi ni Yehuya. Si Yefan ay hindi masyadong nagmamalasakit, gayunpaman, mahirap para sa kanya na makabawi pagkatapos ng ganito, kaya lumaban lang siya ng husto. Nang malapit na akong abutin para kunin ito, nalaman kong wala na akong lakas sa magkabilang braso ko. Guro, ang dayami na ito ay para sa iyo. Nagdala si Yekyun ng maliit na dayami na gawa sa kawayan at inilagay ito sa kanyang eyeball. Saglit na hindi nagkaimik si Yefan, ngunit nagdala pa nga ng straw ang matandang foodie. Sa ilalim ng pagdududa at kasuklam-suklam ng mga mata ng isang grupo ng mga monghe, ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at huminga. Nang ang malagkit na malajal na langis ay pumasok sa kanyang bibig, isang halo-halong amoy ng malansa na amoy at espesyal na masangsang ang pumuno sa mga butas ng ilong ni Yefan. Hindi ko masabi kung ano ang tiyak na lasa, dahil ang lasa ay masyadong komplikado. Gayunpaman, si Yefan ay isa ring taong kayang tiisin ang mga paghihirap, at natikman niya kahit na ang pinaka-hindi kasiya siya. Anyway, ito ay itinuturing na isang kakaibang gamot, at siya ay nakalunok ng marami. Pagkatapos uminom ng halos 1 litro ng serum, medyo naduduwal si Yefan, ngunit ang pag-aapoy sa kanyang mga baga ay bahagyang hamina, at ang kanyang utak ay hindi masyadong groggy. Paano ba, ang sarap nito? Inilagay ni Yehuya ang isa pang eyeball sa harap ni Yefan, gusto mo pa ba ito? Umiling si Yefan, kahit na talagang gumagana ang bagay na ito, pinapanumbalak lang nito ang function ng katawan, hindi ba? Anong klaseng elixir, ayoko kumain ng marami. Pagkatapos ay itatago ko ito para sa aking sarili. Ngumiti si Yehuya at ibinato ang kanyang eyeballs kay Yekyun sa likod niya. Kyun, pumunta ka at linisin mo ang karne ng Yellow Lantern Wing Demon, at oras na para gumawa ng barbecue mamaya. Oo, Ginoo, nakangiting sumang-ayon si Yekyun, at tumalikod upang harapin ang malaking bangkay. Natigilan ang lahat, pinapanood si Yekyun na lumapit sa bangkay. Nakita ko ang isang maliit na bilog na bagay na kumakain na doon sa sandaling ito, at ito ay isang dumpling. Pagkatapos ng digmaan, ang mga dumpling ay lumabas mula sa sulok, at hindi sila nag-abala na pakialam kay Yefan. Naamoy nila ang laman kaya pumunta muna sila dito para kumain. Napangiti si Yekyun nang makita ang malagkit na rice balls, gusto mo rin bang kainin ito? Hintayin mo kaming magluto, at mas masarap. Ham! Si Tang Yuan ay hindi inaasahang masunurin, binitawan ang kanyang bibig, at sabik na tumingin dito. Hinawakan ni Yekyun ang buntot ng bangkay gamit ang isang kamay at isang paa ng isa pang kalahati gamit ang isa pa, at kinaladkad ito palayo. Tumakbo si Tang Yuan at sumunod na mabuti, dahil sa takot na mawala ang karne nito. Hehe, sapat na ang karne na yan para makakain ng maraming tao, bakit hindi kayo, lahat ng naroroon, kumain ng roasted whole winged demon sa amin? Maraming tao, kaya masarap kainin, bagamat ang karneng ito ay hindi mataas, hindi nito madidagdagan ng iyong paglilinang, ngunit ang replenishing chi ay mabuti. Lumingon si Yehuya at nakangiting inanyayahan ang mga monghe na naruroon. Ang isang grupo ng mga monghe ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya. Sa totoo lang, wala talaga silang pusong kainin ang City Lord. Nakakailang isipin ito. Gayunpaman, kailangan nilang mag-isip kung mas masahol pa ba kung tatanggihan nila ang misteryosong lalaki na ito, dahil mabait na inimbitahan kami ng kamahalan, syempre masaya kaming gawin iyon. Nakangiting sabi ni Mr. Ai Luoman. Hindi nagtagal, sumang-ayon din ang ibang mga monghe, na nagpapahayag ng mataas na interes. Tila masigasig si Yehuya, at nagmamadaling bumati, okay, pagkatapos ay pumunta tayo sa napakaluwang na plaza sa harap. Pagdating ko dito ngayon, dumaan ako doon, sakto para sa isang malaking grill. Siya nga pala, Marky Liu Qing, mayroon bang alak sa iyong lugar? Ang barbecue na ito ay kailangang ipares sa alak. Kung hindi, bilasan mo at bumili ng ilan, sabi muli ni Yehuya. Nanigas ang mukha ni Liu Qinghao, gusto mo talagang kainin ang bagay na iyon. Hindi yun, napakaraming karne ay hindi angkop na sayangin. Huminga ng malalim si Liu Qinghao, may 100 bulaklak na tinimpla mula sa mga espiritong bulaklak ng Wanhua Valley. Kukunin ko ito. Nakangiting tumanggaw si Yehuya, at kumaway kay Xiaoru na nagtatampo sa likod. Nakita ni Xiaoru na sa wakas ay inalagaan siya ng lalaking ito, nawala muli ang ulap sa kanyang maliit na mukha, at muli siyang naging maliwanag, bakit? Tandaan na humingi ng tawad sa akin. Xiaoru, ang karne ng demonyong iyon, hindi pangkaraniwang karne, magagawa mo ang anumang gusto mo. Pupunta ako, gamitin ang iyong apoy ng phoenix sa pag-ihaw. Ang iyong apoy ng phoenix ay makapangyarihan, kontrolin ng mabuti ang init, at pagkatapos ay magiging malambot ka sa labas at malambot sa loob, mungkahi ni Yehuya. Namumula sa galit ang mukha ni Xiaoru, Ngumiti si Yehuya, nag-aalala ka ba na hindi mo makontrol ang init?
Kung hindi ka confident, hahanap ako ng taong marunong gumamit ng apoy. Nang marinig ito ni Xiaoru, agad niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, hindi yan. Barbecue lang yan. Maliit na ideya yan. Sabi ni Ye Wuya, tumingin pabalik kay Ye Fan, anak, bakit paralisado ka pa rin? Oras na para bumangon. Napabuntong hininga si Ye Fan at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Dapat kong sabihin na ang kata sa eyeball ay talagang napaka-epektibo, at mabilis itong nagpapalusog sa kanyang mga panloob na organo at nagpapanumbalik ng sigla. Hindi dapat umabot ng isang araw para gumaling ang kanyang katawan at cultivation. Sa mga tuntunin ng purong epekto, ito ay simpleng epekto ng Yang Shenji sa simula, ngunit ang lasa ay medyo kakaiba. Nakakalungkot na ang bagay na ito ay pagbawi lamang, at ito ay walang silbi para sa paglilinang. Kung ito ay gumagana para sa cultivation, natatakot ako na ang Yellow Lantern Winged Demon na ito ay hahabulin sa iba't ibang paraan dahil sa dalawang eyeballs nito. Old Foodie, may itatanong ako sa iyo, sabi ni Ye Fan. Mapaglarong ngumiti si Ye Wuya, huwag kang mag-alala, hintayin mong i-marinate ko ang karne, i-bake ito, at magsalita mamaya. Sumimangot si Ye Fan, ngunit kailangan pa rin niyang gumaling, kaya naghintay lang siya ng ilang sandali. Teka, sa gabi, sa pangunahing plaza ng City of Innocence, mabango ang amoy ng karne. Ginamit ni Ye Wuya ang chopping knife ni Quicksen para putulin ang bangkay ng demonyo sa maraming piraso, tadyang, hita, malambot na lomo, buntot, at iba't ibang laman loob. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang iba't ibang pampalasa, at hiwalay ang mga ito. Pagkatapos, lahat ng mga ito ay inihaw na may iba't ibang init. Sa simula, ang mga monghe ay mayroon pa ring mga pagdududa at medyo napilitang kumain ng hapunan na ito. Ngunit talagang nakita nila ang langis na, zizi, na nahulog sa apoy, at lahat sila ay napalunok ng kanilang laway nang maamoy nila ang halimuyak. Daan-daang mga monghe ang nagdala ng mga mesa, upuan at bangko mula sa lahat ng dako, nagbuhos ng alak at naghain ng karne, at kumain at uminom hanggat gusto nila bilang isang piging upang ipagdiwang ang pagpapanumbalik ng kalayaan. Niyakap ni Tang Yuan ang isang piraso ng cake meat, umupo sa isang mesa, at nagpista. Nang makita si Ye Fan na papalapit, diretsyong tumalikod si Tang Yuan, isang bilog na itim at puting likod lang ang nakita. Ngumiti si Ye Fan at nakangiting sinabi, Tang Yuan. Galit ka pa rin ba? Huwag kang ang modemo, alam kong dapat maayos ka, kung hindi, hindi kita dadalhin dito. Sa kritikal na sandali, ikaw ang pinakamaaasahan, tingnan mo iyon. Xiao Jin, hindi man lang ako nag-abala na dalhin ito, hindi pa rin siya pinansin ni Tang Yuan, halatang hindi nasisiyahan si Lord Shenbeast sa bagay na itapon ito upang iwasan ang masasamang espiritu. Kabanata 2475 Chopsticks. Dahil hindi mapasaya, kinailangan ni Ye Fan na baguhin ang kanyang plano, itinikom ang kanyang bibig at sinabing, Tang Yuan, hindi ba ikaw ang walang talo na Santo General? Natatakot ka pa rin sa demonyong iyon. Mas masiglang kumain si Tang Yuan, halatang hindi pa rin nakikinig. Hindi, maaari lamang gamitin ni Ye Fan ang huling paraan. Tumakbo siya sa grill, nagtanggal ng ilang skewer ng pinakamamantika na viscera, pumunta sa likod ng dumplings, at inalog ito ng ilang beses. Ang maliit na ilong ni Tang Yuan ay sumangot at tumalikod ng ayaw. Hehe. Tang Yuan, Lord Beast, salamat sa iyo. Itong tuhog na ito ay ang paghingi ko ng tawad, hindi ko ito makukuha kung hindi sapat, nakangiting sabi ni Ye Fan. Lumipad ang bola ng malagkit at diretsyong sumabit sa tuhog, niyakap ito at ninitian. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Bagamat natutunan niya si Shen Langyin, hindi niya magawang makipag-usap kay Tang Yuan sa ilang kadahilanan. Buti na lang at alam na alam niya ang kapalaran ng lalaking ito, at hindi niya napigil ang tumawa ng lihim sa kanyang puso, promising, talaga ang sloth bear na ito gaya ng dati. Ang ganda ng pisyu mo, maganda lahat ang kulay at hugis ng buhok, pero sayang lang na selyado. Biglang lumitaw si Ye Wuya sa likod niya, isang plato ng karne sa isang kamay at isang palayok ng alak sa kabilang kamay. Ano? Selyado. Lumingon si Ye Fan at nagtatakang sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Ang pisyu na ito ay lumaki na, ngunit ito ay naging kasalukuyang cob form, syempre, ito ay sanhi ng pagbubuklod ng banal na kapangyarihan. Ngunit hindi ito ang The Vicious Seal para lang maiwasan itong matarget ng ilang taong nagmamalasakit. Noong bata pa si Pisyo, wala itong pinagkaiba kay Bai Zhu, kaya mas ligtas sa ganitong paraan. Sabi ni Ye Wuya. Sumimangot si Ye Fan, kung gayon, paano i-unlock ang selyo? Tanong pabalik ni Ye Wuya, bakit mo gustong i-unlock ang selyo? Natahimik si Ye Fan. Tingnan mo, hindi ba masaya na kumain ng karne ngayon? Ang pangunahing kakayahan ni Pisyo ay ang pagtataboy sa masasamang espiritu. Kahit na ilabas ang selyo, sa tingin mo gaano kalaki ang pagkakaiba nito? Ito ay hindi tulad ng dragon, phoenix at unicorn, na tumatawag sa hangin at ulan, at umaakit ng kulog at kuryente. Hindi na ito kasing sarap ngayon, at kaunti lang ang kain, kung hindi ay magiging malaki, paano mo ito itataas? Tanong ni Ye Wuya. Nang marinig ito ni Ye Fan, naalala niya ang estatwa ng Pisyo na nakita niya sa Tribong Merman, at tinalikuran niya ang ideya na buksan ang selyo.
Iyon nga lang, hayaan muna natin itong ganito, ang mga dumplings mismo ay parang wala namang kwenta. Hindi ito maayos, at ito ay selyado dahil ito ay masyadong nakakain. Halika, maupo, sabay tayong magdalawang baso, at tikman ang aking gawa. Nag-iwan ng sariwang tenderloin ngayon, inatsara sa bayhua na pinalamanan at inasnan. Pagkatapos nito, ito ay binalot sa belang tapioca flour. Ito ay pinirito sa mantika, at pinirito ng gintong dahon ng labanos at 10 prutas na pampalasa. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sangkap ng Teisu plain at ng Taishi plain. Ikaw ay isang tsinelas ng karne. Ipinakilala ito ni Yehuya ng buong pagmamalaki, pagkatapos ay nagbuhos ng alak para sa kanyang sarili at kay Yefan. Medyo natahimik si Yefan nang makita niya ang ganoong plato ng malademonyong karne na may lahat ng lasa at lasa. Malinaw na siya ang Panginoon ng City of Innocence na pumatay kay Megatron sa libu-libong taon. Ngayon paano magkakaroon ng pakiramdam ng paningin na ang isang Verdugo ay pumatay ng baboy na baboy? Kumuha siya ng isang piraso at inilagay ito sa kanyang bibig. Hindi napigilan ni Yefan na sabihin, mabango talaga. Oo, tinikman din ito ni Yehuya na may hitsura ng kasiyahan, at pagkatapos ay humigop ng alak. Tahimik na kumain ng karne ang dalawa at uminom ng ilang baso ng alak. Sa hindi kalayuan, nagmamadaling uminom si Xiaoru, ngunit hinihila siya ni Liu Qinghao upang sabihin sa kanya na huwag maglalasing. Tahimik na nagsusulat ng kaligrapya si Xu Lantang, nag-e-enjoy sa sarili. Pinunasan ni Quixen ang kanyang kutsilyo gamit ang isang tela, mukhang distressed. Ang mga monghe ay umiinom at nag-uusap, na parang walang epekto ang lahat ng nangyari sa maghapon. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag tungkol sa demonyo na naging pagkain ng Chino. Iyan ang kagandahan ng pagkain, humigop ng alak si Yehuya. Si Yefan ay bumalik sa kanyang katinoan at tumingin sa plain lukang na lalaki sa tabi niya, na ang lahat ay napakasimple at hindi mapagpanggap. Bakit ka nandito? Sinabi ni Yehuya na may mahinang ngiti, matagal na kitang hindi nakikita, tingnan natin kung kamusta ka, at kumain muna. Ang oras na ito ay masyadong espesyal, sabi ni Yefan. Hehe, kung ganoon ay depende kung paano mo ito naiintindihan. Wala ka bang itatanong sa akin sa maghapon? Ngayon, masasabi ko, si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparekan, at sinabing diretso sa puntong, pinatay mo ang mga taong iyon sa templo ng ilang. Umiling si Yehuya, hindi ako ito. Kumunot ang noo ni Yefan, maaaring hindi siya nagkakaintindihan. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Yehuya ay nagpalamig sa kanya. Si Okan naman. Natigilan si Yefan, tumingin sa matandang lalaki na nagbubuhos ng alak para sa ilang monghe sa hindi kalayuan, at napalunok. Tila may napagtanto si Yekyun, at magiliw nang umiti kay Yefan mula sa malayo. Bakit? Gustong malaman ni Yefan ang dahilan, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Yehuya. Ngumiti si Yehuya, na may malalim na halo sa kanyang mga mata, mahalaga ba ang tatlong salitang bakit? Siyempre naman. Kumunot ang noo ni Yefan at sinabing, ilang buhay ang mayroon. Namatay ka ba ng walang dahilan? Pumatay. Kung gayon, tatanungin kita, kung ito ay isang buhay ng tao, magiging matyaga ka bang magtanong sa akin kung bakit? Tanong pabalik ni Yehuya. Sumimangot si Yefan at tumahimik. Tingnan mo, buhay din ng tao, bakit hindi mo masyadong pinapahalagahan ang isa, at bakit ang ilang daan? Nakangiting sabi ni Yehuya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ano ang kinalaman nito sa pagpatay mo sa mga tao sa Wilderness Temple? Naguguluhan si Yefan. Siyempre may kinalaman ito sa Bumantong hininga si Yehuya, gusto ko ring malaman kung bakit. Dahil lang sa gusto kong malaman kung bakit, kaya pinatay ko ito. Natarante si Yefan at tumingin sa matandang foodie na ito na may malabong pangunawa, hindi alam kung paano ipagpapatuloy ang pag-uusap na ito. Sinasabing mayroon lamang isang magandang linya sa pagitan ng henyo at kabaliwan, hindi maiwasan ni Yefan na magtaka kung normal ba ang espiritu ni Yehuya. Tingnan mo, itong mga chopstick, itinaas ni Yehuya ang mga chopstick sa kanyang kamay at itinuro ang magkabilang dulo, itong mga chopstick, ang tuktok ay parisukat at ang ibaba ay bilog, bakit mo nasabi iyon? May kinalaman ba ito sa topic natin? Tanong ni Yefan. Ngumiti si Yehuya at nagpatuloy, dahil ang mga tao noong panahong iyon ay nag-iisip na ang langit ay bilog at ang lupa ay parisukat, at sila ay nagbigay pansin sa isang bilog na langit. Sabi nga, people take food as the sky, kumakain tayo sabay-sabay na pumapasok sa bibig ang bilog na dulo, langit. Bakit ganito ang chopstick, may dahilan, may bakit. At maraming bagay, bakit, ay isang napakahirap sabihin. Kumikislap ang mga mata ni Yefan, iniisip ang sinasabi ng matandang lalaki. Okay, ngayon mo lang ako tinanong, ngayon ko naman tanungin ka, sabi ni Yehuya. Kaya nga pinuntahan mo ako diba? Pinigilan ni Yefan ang bakas ng galit sa kanyang puso, ano ang gusto mong itanong? Ngumiti si Yehuya, sa tingin mo para saan ang cultivation? Kabanata 2476 na bakit? Natigilan si Yefan, hindi niya inaasahan na si Yehuya ay magtatanong ng ganoong, nakakainis, na tanong. Mag-iiba ang sagot sa ganitong uri ng tanong para sa lahat.
Ang paghahanap ng mahabang buhay, paghahanap ng lakas, paghahanap ng proteksyon, at paghihiganti ay lahat ay maaaring maging puwersang nagtutulak para sa paglilinang. Ito ay tulad ng lahat ng nabubuhay sa mundo at gustong gumawa ng iba't ibang bagay. Pero hindi ba totoo ang laging kumakain at umiinom? Sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Yewuya ay kumikislap at sinabi niya, kung gayon sa tingin mo paano ka nabubuhay? Ano ang gusto mong sabihin? Ang mabuhay ay mabuhay, mabuhay at mamatay, ano pa ang magagawa mo? Sumimangot si Yefan. Sinabi ni Yewuya, ilagay mo ang buhay ay nabubuhay, at ang kamatayan ay hindi nabubuhay. Sa tingin ko maaari mo rin akong tanungin kung bakit ang isa at isa ay katumbas ng dalawa. Hindi nagkaimik si Yefan, hindi ako pilosopo. Ano ang tinatanong mo sa akin? Sinabi ni Yewuya na may kalahating ngiti, anak, kung ikaw ay isang mortal o isang hayop na walang karunungan, kung gayon hindi ko ito itatanong sa iyo. Pero kung gusto mong malaman, bakit? Ang mga tao sa ligaw na templo ay mamamatay, bakit itong sinaunang panahong mundo ay lalamunan ng magulong kawalan? Kailangan mong pag-isipang mabuti, bakit itong tatlong salita? Pagkatapos magsalita, napabuntong hininga si Yewuya na may kaunting panghihinayang, mukhang ilang dekada na akong natulog, at matagal na akong hindi nakasama sa iyo. Ikaw bata, hindi sapat ang sabi. Biglang natigilan si Yefan, paano mo nalaman? Ilang dekada na siyang nakoma sa white space, at kahit siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. At binanggit lang niya ito sa ilang babaeng nakapaligid sa kanya, paano nalaman ni Yewuya? Kalimutan ang tungkol sa iba pang mga bagay na nangyari sa Great Wilderness, ngunit ang mga bagay sa white space ay hindi palaging malalaman ng katalinuhan, tama ba? Itinaas ni Yewuya ang kanyang kamay, at may dagdag na Jade Talisman sa kanyang kamay, na siyang banal na Dragon Jade Talisman na kumagat sa isa't isa. Hindi mo naisip, bakit ko iniwan itong Jade Talisman para sa iyo? Tanong ni Yewuya. Nagulat si Yefan at nalaman na ang Jade Talisman sa kanyang space ring ay kinuha ng matandang foodie na ito. Damn it! Paano kaya yun? Maaari ba siyang kumuha ng mga bagay ng direkta mula sa kanyang singsing? Hindi sinasadyang hinawakan ni Yefan ang kanyang Sword God Ring, na naging mas at higit na nangangamba sa lakas ng matandang halimaw na ito. Huwag kang kabahan, hindi ko gagalawin ang singsing mo, hindi bagay si Phaegian para sa kutsilyo sa kusina. Nakita ni Yewuya ang iniisip ni Yefan at mahinang nagsalita. Hindi komportable si Yefan. Ang ganitong pakiramdam ng palihim na tinitiktik sa lahat ay lubhang hindi komportable. Ano ang iyong layunin? Tanong ni Yefan sa malalim na boses. Inilagay ni Yewuya ang Jade Talisman sa harap ni Yefan, hindi mo pa ako sinasagot. Naisip mo na ba ang layunin ng Jade Talisman na ito? Sinabi ni Yefan, ang Ouroboros na ito ay kumakatawan sa isang walang katapusang loop. Nahulaan ko kung ito ay isang time-space shuttle, isang walang katapusang reincarnation, at iba pa. Kapag sinabi mong hindi ako patay, natural na pinagdudahan ko ito. Gayunpaman, wala akong anumang ebidensya, at hindi ko rin alam kung Ouroboros ito. Ngayon mo lang sinabi na alam mo ang tungkol sa pagtulog ko. Alam mo na ba na mangyayari ang mga bagay na ito ngayon? Tumawa si Yewuya. Kung ang lahat ay isang infinite loop, paano mo mapapatunayan na ito ay isang infinite loop? Walang maraming mga pamamaraan at algorithm na maaaring kalkulahin ang hinaharap, ngunit hindi marami. Ang mga babae sa paligid mo ay nakakakita ng ilang mga hinaharap, at maaari ko ring maniktik sa kanila. Isa o dalawa. Ngunit, kung hindi mo alam ang bakit ng lahat, walang sino man ang makakagawa nito at makakaalam ng lahat. Naramdaman ni Yefan na medyo nahihilo ang kanyang ulo, at naramdaman niyang may ulap sa harap ng kanyang mga mata, na walang laman at totoo. Saglit siyang nag-isip, pagkatapos ay umiling at sinabing, marahil isang malaking katotohanan ang sinasabi mo sa akin, ngunit ngayon gusto kong malaman ang higit pa, may kinalaman ba ang sinabi mo sa paglamon ng magulong kawalan? Si Yewuya ay humigop ng karne, uminom ng alak, at bamantong hininga, gayon din naman, ang bagal ng anak mo. Ang parehong bagay. Saglit na naguluhan si Yefan, tinatanong mo ako kung bakit ako naglilinang, ano ang buhay at kamatayan, ang layunin ng banal na Dragon Jade Talisman. Ano ang kinalaman nito sa paglamon ng magulong kawalan? Sinulyapan ni Yewuya si Yewuya ng may pagkasuklam. Sinulyapan ng fan, hindi mo naisip kung bakit lalamunan ng magulong walang laman ang mundong ito. Hindi ba dahil sa relasyon ng primordial power, chaotic power, at aura? Ito na ang katapusan. Ano pa? Natigilan si Yefan, may iba pa bang dahilan? Oo. Bumangon si Wuya at hinawakan ang noo ni Yefan na may pambihirang seryosong tingin, tanungin ang iyong sarili ng ilan pang bakit, kung hindi mo maintindihan ang buhay, hindi mo maiintindihan kahit mamatay ka. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga. Nang bumalik siya sa katinuan, nalaman niyang tumalikod na si Yewuya at aalis na sana. Hoy! Matandang foodie! Nanlumos si Yefan, wala siyang sinabing malinaw, gusto niyang umalis muli. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Mayroon bang anumang paraan upang maiwasang mangyari ito? Hindi ito pinansin ni Yewuya. Matapos makapasok ang figure sa kadiliman, nawala siya ng hindi alam kung ano ang gagawin. Mabilis siyang hinabol ni Yefan.
Gaano man ang paghahanap ng kanyang espiritual na kahulugan, hindi niya mahanap ang matandang ito. Sa muling pagbabalik tanaw, si Ye Kyun, na kanina pa nagbubuhos ng alak, ay nawala. Matandang Wang ba? Naglalaro muli nito. Nakaramdam ng pagtatampo si Ye Fan saglit. Sa oras na ito, namula si Xiaoru at tumakbo sa gilid ni Ye Fan, hinawakan ang braso ni Ye Fan, at dumighay, Little Ye Fan. Nasaan si Ye Wuya? Wala sa mood si Ye Fan na pakialaman ng bulaklak na ito na si Chi Xiaomei. Wala na ako, paano ko malalaman kung saan ako pupunta? Humph. Tinapakan ni Xiaoru ang kanyang paa, gusto kong tumakas ulit mag-isa, hahanapin ko siya. Pagkatapos magsalita, walang gaanong kalokohan, ito ay naging apoy na umakyat sa langit at mabilis na naglaho sa langit. Walang magawang naglakad si Liu Qinghao, ano ang problema nitong dalawang ito, Ye Fan, ano ang sinabi sa iyo ng matandang halimaw? Mapait na ngumiti si Ye Fan, gusto ko ring malaman, ano ang sinabi niya sa akin? Anong pinagsasabi mo? Si Liu Qinghao ay nalilito, ngunit siya ay tamad na magmalasakit sa iba pang mga bagay at nagtanong, ano ang susunod mong gagawin? Nakahanap ka na ba ng solusyon sa problema? Ye Fan Yao umiling siya, hindi pa, malapit na akong gumaling, babalik muna ako, may naghihintay pa sa akin. Kung gusto ng senior na sumama, mas mabuting sumama ka muna sa akin sa Odin Empire. Ang Odin Empire ay hindi kasing ligtas ng lugar na ito. Ang lungsod ng kawalang kasalanan ay hindi na isang bilangguan, ngunit isang santuaryo. Bagamat wala na ang may-ari ng lungsod, nakipag-chat ako sa ilang iba pang matandang kaibigan at nagplanong ipagpatuloy ang pagdadala ng Magic Crystal Mine. Matapos may tayo ang kuta na ito. Ang Diablo ay hindi napakahusay, ngunit dapat na tama ang pagtatayo ng kuta na ito upang maiwasan ang plano ng katapusan ng mundo, sabi ni Liu Qinghao. Nag-isip si Ye Fan, hindi ito masama, at ito rin ang huling paraan para iligtas ang susunod na grupo ng mga tao. Kung may pagkakataon sa hinaharap, makapasok siya sa orihinal na black hole at makatakas mula sa wasak na mundong ito. Siya nga pala, si Ai Luoman at ang iba pa, ay nagmungkahi lang sa akin, na nagrekomenda sa iyo na maging bagong Panginoon ng lungsod, upang ang lahat ay magkaroon ng gulugod. Ikaw boy, bakit hindi ka pumayag? Ito ay hindi magandang bagay, o maaari kong hayaan ako bilang isang kamag-anak na sambahayan, ang fox ay nagkukunwaring tigre, pumikit si Liu Qinghao. Kabanata 2477 Anong klaseng malakas na lalaki? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kilay at hindi maipaliwanag na sinabi, isang grupo ng matatandang lalaki na nabuhay ng libo-libong taon, kailangan ako ang maging backbone. Sa tingin mo, pagkaraan ng maraming taon, nakasanayan na nilang maging sunod sonyeran sa iba, at biglang ang Panginoon ng lungsod ay hindi, kakaiba na hindi ako nababagay, sabi ni Liu Qinghao. Huwag na kayong manggulo, paano magkakaroon ng ganyang kasabihan, hindi magandang maging malaya sila. Let's go through their own ways, kailan ba, kung gaano katagal ang mundong ito ay isang problema. Si Ye Fan mismo ay nakakainis. Ito ay tiyak na dahil sa katapusan ng mundo na inaasahan ng lahat na isang malakas na tao ang mamumuno sa kanila. Walang handang maghintay na mamatay ng ganito. Ang ginawa mo ngayon ay nakakumbinsi sa lahat ng tao dito, sabi ni Liu Qinghao. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, anong klaseng kapangyarihan ako? Hindi mo ba nakita ang lakas ng matandang Panginoon at alipin na iyon? Kayong lahat ay mga taong may kaalaman, hindi mo ba nakikita iyon, lalo pa si Ye Wuya, si Ye Kyun ay mas malakas kaysa sa akin. Mali ka, sabi ni Liu Qinghao. Anong mali? Nagpout si Ye Fan, mayroon pa akong ganitong self-knowledge. Napabuntong hininga si Liu Qinghao na may seryosong ekspresyon, Ye Fan, maaaring hindi mo maisip. Ang sandali noong ikaw ay nasa Antarctica at nailigtas ang mga tao gamit ang iyong sariling kapangyarihan, pagkatapos na malaman ng buong mundo ang eksenang iyon, kung gaano na ang buong mundo ng tao. Nabigla. Mga tao. Patuloy na gustong malaman ang tungkol sa iyo, magtanong at matutunan ang lahat tungkol sa iyo. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala sa iyo ng kusang, at ikaw ang Diyos na lumilitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Ito ay isang nakakaawa na ikaw, ang Diyos, ay hindi nasaksihan ng sarili nilang mga mata. Lahat pagkatapos nito, nagawa ni Su Qingzhou na i-coordinate ang pandaigdigang sitwasyon at ginawang masunurin ang lahat ng partido. In the first place, she is really capable. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay siya ang asawa ng iyong sword god. Ang iyong impluensya sa buong sangkatauhan, sa kaibuturan, lahat ay handa at gustong sumunod sa iyo, maging ang iyong balo, sila ay puno ng paggalang at pagmamahal. Iniunat ni Liu Qinghao ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Ye Fan, sa mga tuntunin ng martial arts achievements, si Ye Wuya ay tinatawag na Diyos ng martial arts, walang duda. Nakikita ng lahat dito na si Ye Wuya ay talagang mas mahusay kaysa sa iyo, at gayon din ang iba. Bulag na tao. Gayunpaman, kahit na si Ye Wuya ang Diyos ng digmaan, kahit na siya ang unang tao sa langit at lupa, hindi siya tumayo upang iligtas ang mundo at lahat ng tao dito. Meron maraming malalakas na tao, ngunit karamihan sa kanila ay makikita lamang ang kamatayan at hindi magliligtas. Isinasakripisyo ang iyong sarili sa lupa upang iligtas ang mga karaniwang tao.
Ikaw na naman, para mailigtas ang baha, nakipagsapalaran kang patayin ang Panginoon ng lungsod. Maaaring laging umiral ang Diyos, ngunit higit na dapat matakot at matakot ang mga tao. Handang tumayo sa panahon ng kagipitan Diyos ko. Ngayon lang kita nakita. Matagal na natahimik si Yefan, tumayo ng ilang sandali, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at ngumiti, Senyor, bakit ang seryoso mo ngayon? Kailangan bang hawakan ako ng ganoon kataas? Ako rin ay malambot ang puso, at hindi ako pwedeng mamatay nang hindi ako nailigtas. Kaunti pa ba ang hindi maliligtas, kakaunti pa ba ang matigas ang puso? Ang iyong pagpayag na magligtas pagkatapos makita ang kamatayan ay kahanga-hanga na, kasama na ako, nakangiting sabi ni Liu Qinghao. Kung gayon hindi na kailangan para sa akin na maging Panginoon ng lungsod. Napakaraming malalaking tao sa lahat ng edad sa inyo, magpadala ng ilang mga kinatawan upang pag-usapan ito. Hindi ako maaaring manatili sa lungsod ng kawalang kasalanan, at wala akong pakialam sa mga partikular na bagay dito. Pagtanggi ni Yefan. Your Excellency Sword God. Alam mo rin na may malalaking tao sa lahat ng edad dito. Bagamat hindi sila kasing lakas mo, alin ang hindi Panginoon? Dahil kinikilala kanilang lahat kaya mas kailangan kanila. Tingnan mo si Yehuya. Kahit na siya ay napakalakas, sino ang nandito para pabor sa kanya? Sino ang gustong maging Panginoon ng lungsod? Ano? Ang kailangan ng lahat ay isang gulugod, at kapag umupo ka sa posisyon ng Panginoon ng lungsod, ang lahat ay magiging komportable at magsisikap sa isang direksyon. Lumapit si Marquis Liu Qing sa tainga ni Yefan at sinabi sa mahinang boses, naging hari ka rin ng impyerno, at pinamunuan mo ang hindi mabilang na mga tao sa ilalim ng iyong pamumuno. Hindi mo ba alam? Ang kapangyarihan ang pinaka-hindi katanggap-tanggap na bagay. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata at nagkalkula sa kanyang puso. Sa katunayan, mayroong isang grupo ng mga nangungunang powerhouses dito, hindi kasama ang baluktot na si Yehuya, kahit na siya mismo. Sa katunayan, upang talunin ang ilan sa mga kaguluhan dito, kailangan mong buksan ang Triple Disintegration at Sword Demon. Para lang makasigurado. Ang grupong ito ng mga monghe ay ang pinakamalakas na kapangyarihang labanan ng Honghuang. Kung hahayaan mo silang kumilos ng walang sukat, lumikha ng alitan, at kumilos ng walang pinipili, ito ay talagang isang pag-aaksaya ng buhay. Sa katunayan, ang pagpapalabas sa kanila ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa buong Great Desolation. Okay, nanlaki ang mga mata ni Yefan, kung gayon ang Panginoon ng lungsod, gagawin ko ang aking bahagi. Si Liu Qinghao ay gumaan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pananabik, siya ay umatras ng 2 hakbang, at magalang na sumaludo. Ang messenger ng buwan na si Liu Qinghao, tingnan ang Panginoon ng lungsod. Sumigaw ang boses, at lahat ng mga monghe ng lungsod ng Innocence sa plaza ay agad na tumingin sa kanila. Lumapit ka. Pagkatapos Shulantang, ay Luoman, at Quickson ay nagkatinginan ng ilang beses, tumanggo din sila. Kilalanin ang Panginoon ng lungsod. Kapag nakita ito ng audience, sumigaw silang lahat. Tumayo si Yefan sa hangin, tinawag ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay, at direktang pinakawalan ang dobleng pagkawatak-watek. Iwinasiwas niya ang kanyang higanteng espada, na nakaharap sa isang tapyas na bato na may nakaukit na, City of Innocence, sa gilid ng parisukat, kahit na maglaslas siya. Sa pilitang gumamit ng malupit na puwersa para putulin ang lahat ng hilera ng sulat kamay na iyon. Kaagad, lumayo si Yefangia na parang dragon, keng 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 keng, ang sumulat ng bakal na pininturahan na silver hook na, Sacred Sword Sect, na 3 malalaking karakter. Sa huli, si Yefan ay nagpasok ng pinakamataas na kalidad na espiritual na tool level na higanteng espada ng direkta sa stone tablet. Nakatayo sa stone tablet, sinulyapan ni Yefan ang lahat at malakas na sinabi, mula ngayon, ang Honghuang ay hindi na magkakaroon ng lungsod ng inosente. Ang mabuti at masama ay gagantimpalaan sa huli, at ang lugar na ito ay hindi na maaaring maging kanlungan para sa pinakamasama. Mula ngayon, ang lungsod na ito ay kabilang sa aking Divine Sword Sect, at ito ay itatakda bilang isang hiwalay na bulwagan na walang mga may-ari. Wala akong pakialam kung gaano karaming kasamaan ang nagawa mo sa nakaraan. Fame, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa sa ilalim ng espada. Isang grupo ng mga magsasaka ang natigilan at nagkatinginan, halatang hindi inaasahan na mangyayari ito. Malakas na sinabi ni Yefan, kung sino man ang ayaw manatili, umalis ka na, hinding-hindi kita pipigilan. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Isang grupo ng mga monghe ang tahimik na nakatayo sa lugar, ngunit walang umalis. Your Excellency Sword God, pagdating namin dito, gusto lang namin ng tirahan. Ngayon, iniligtas mo kami at binigyan mo kami ng kalayaan. Wala na tayong mahihiling, bakit tayo pumapayag na umalis? Daan. Oo. Ang iyong kamahalan ng Sword God. Huli na para magpasalamat sa iyo. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng anumang mali. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon ng paisa-isa, na labis na natuwa. Saglit na gamaan ang loob ni Yefan, na para bang masyado siyang nag-iisip. Bagamat napakalakas ng mga magsasaka na ito, dumating sila sa lungsod ng kawalang kasalanan, desperado man o gustong ituloy ang mas mataas na kaharian. Sa katunayan, wala silang maraming hinihingi.
Nais lamang nilang mabuhay at magsaka, at walang pagnanais sa iba pang mga bagay. Ngayong napalitan na niya ang orihinal na demonyo, hindi lang niya sila ikinulong, kundi binigyan pa niya sila ng kanlungan, at huli na ang lahat para maging masaya sila. Ngayong tapos na ang usapin, titigil na si Yefan sa pagsasalita ng walang kaparekan, at ipatawag sina Liu Qinghao at Shu Lanteng upang magpaliwanag sandali bago ipagpatuloy ang gawain ng sangay na ito. Nadama ni Yefan na ang Seven Luminaries Messenger, ang 4 na gwardya, ay ganap na mapanatili ang sistemang ito. Ang 7 luminaries ay responsable para sa koordinasyon ng iba't ibang mga materyales, at ang mga gwardya ay responsable para sa katatagan at pagtatanggol ng lungsod, na kung saan ay napakamakatwiran. Gayunpaman, bilang karagdagan sa messenger ng buwan na si Liu Qinghao, pati na rin sa golden messenger na si Li Xin, ang iba pang mga kahoy na messenger at earth messenger ay pinatay ni Yefan. Hindi alam ni Yefan kung sino ang 3 mensahero ng araw, tubig at apoy. Kabanata 2478 nag-aatubili na bumitaw. Sect Master, ang Messenger of the Sun, nakatira sa Demon God Kingdom, ay ang elder ng angka ni Zurong, si Zuyan. Sabi ni Liu Qinghao. Natigilan sandali si Yefan, ano? Sana Lao Liu. Nagulat na sinabi ni Liu Qinghao, Sect Master, kilala mo ba si Lao Liu? Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, ang lalaking ito ay talagang isang Japanese messenger, sapat ba ang kanyang pagtatago? Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, siya ay isang mensaherong Hapon. Ang pang-anim ay namamahala sa pagtunaw. Siya ay hindi karaniwang nasa lungsod. Tila pumunta siya sa lungsod upang gamutin ang kanyang anak na babae at maghanap ng paraan. Nang maglaon, dahil sa kanyang napakataas na kakayahan sa paghahagis, siya ay naging isang Japanese messenger. Ngumiti si Liu Qinghao at sinabi, maganda sana kung kilala siya ng Sect Master. Tumango si Yefan, hindi lang alam, asawa ko pa rin ang anak niya at gumaling sila. Natigilan ang lahat, tadhana talaga. Paano ang mensahero ng tubig at apoy? Tanong ulit ni Yefan. Ang mensahero ng tubig ay matatagpuan sa lugar ng dagat sa hilagang bahagi ng prehistoric desolate area, at ipinanganak sa angkan ng Xuanming. Ang messenger ng apoy ay nasa Chunwu City at siya ang elder ng Phoenix Clan. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay medyo nakatago din, at sila ang pangunahing responsable sa pagdadala ng tubig at apoy na asensya sa lungsod ng kawalang kasalanan. Sa magkabilang panig ng kanila, ipapaalam ko sa iyo. Ang pinakakagyat na gawain ngayon ay hanapin muli ang 2 mensahero ng kahoy at lupa. Ang bilang ng mga espiritong damo at mga espiritong bulaklak sa lungsod ay nagsisimula ng mabatak, at ang iba't ibang materyales sa ligaw na bahagi ay kulang din, sabi ni Liu Qinghao. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay at nagsabi, ito ay isang maliit na bagay. Ang Valley of Thousand Flowers ay akin na ngayon. Makakahanap ako ng angkop mula kay Hua Xian at magiging isang kahoy na mensahero. Sa wild side, ako ang mataas na saserdote, at magpapadala ako ng isang alipin mula sa templo. Mainam na maging isang lokal na mensahero. Ang lahat ay natigilan saglit, at sinabi ni Ai Luoman, iyong kamahalan na Sword God, ikaw pa rin ba ang High Priest ng ilang? Tumango si Yefan at may kaunting emosyong nagsabi, parami ng parami ang mga titulo. Sa huli, pumili si Yefan ng isang medyo malakas na tao mula sa Chaos Realm upang palitan si Xiaoru bilang tagapagtanggol ng silangan. Matapos magawa ang ilang mga pagsasaayos, ang natitira ay simulan ang pag-aayos ng lungsod sa lalong madaling panahon at ipagpatuloy ang pagtatayo ng kuta ng kanlungan. Ang bagong Borderlands Branch Hall ay nasa tamang landas. Nag-aalala si Yefan sa mga babae, at wala na siyang pusong manatili pa. Binigyan niya si Liu Qinghao ng isang mobile phone at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sa Odin Empire kung kailangan niya. Susunod, hihilingin din niya kay Chu Yunyao na ilatag ang network ng komunikasyon sa hindi pag-aari na lupain. Kinaumagahan, kinuha ni Yefan ang dumplings at ang demon jerky nito at umalis. Pagdating niya sa lambak kung saan siya naghiwalay noong araw na iyon, tumingin si Yefan sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kalahating figure. Asawa. Biglang may kumaway sa hangin, sunod-sunod na lumitaw si Su Qingzhou at iba pang babae. Noon lamang natuklasan ni Yefan na isang Kimon magic formation ang naset up dito. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa City of Innocence? Nakita mo na ba ang may-ari ng lungsod? Tanong ni Su Qingzhou. Nakangiting sabi ni Yefan, hindi ba naglagay si Xiaoyu ng 1,000 milyang pandinig na gu para sa akin? Wala kang narinig. Huwag mong banggitin, itong Du Xiaoyu. Ang gu na itinanim para sa iyo ay magiging invalid sa sandaling makapasok ka sa lungsod. Sinundot ni Ning Zimo ang ulo ni Shi Lanyu. Malungkot na sinabi ni Shi Lanyu, ako. Hindi ko inaasahan na may ganito kalakas na paghihigpit doon. Ngumiti si Yefan, at tinatayang may epekto ang magic array na inayos ng Diablo, pagkatapos ng lahat, ito ay ang kasanayan ng Taishi Plane. Gayunpaman, ang aking asawa ay bumalik ng napakabilis. Ngumiti si Nianru at sinabing, kalahating buwan pa lang tayo sa Wuji Chen Kun Array, na ito, at talagang bumalik ka. Kalahating buwan. Yefan inabot niya at hinawakan ang noo ni Nianru Jiao, Jiao, nilalagnat ka ba? Ilang araw lang akong wala.
Ngumiti si Nayan Rujiao at sinabing, asawa, tama, talagang naghintay kami ng kalahating buwan. Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata sa lalaki, huwag kang magtanong, sumama ka na lang sa amin. Natarante si Ye Fan at pumasok sa Chenkun Array kasama ang mga babae. Sa gilid ng eksenang nasa harapan ko, nakita ko na may mga 2 o 300 metro kwadrado sa lahat ng direksyon, at ang hamog na ulap. Ito ang aura. Natagpuan ni Ye Fan na ang aura dito ay napakakapal na parang ambun. Kakaiba, parang fairyland. Ang nakapalibot na mga halaman ay nagpatubo ng lahat ng uri ng mga bihirang prutas ng kiwi, at sila ay na-mutate ng aura. Boss! Masyadong makapangyarihan ang magic technique ni Sister-in-law Yue. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Exi Lin Yuan sa paghanga. Maingat itong naramdaman ni Ye Fan at Bam Ulong, narito. Iba ang daloy ng oras. Ngayon alam mo na, mas mabilis ang daloy ng oras dito kaysa sa labas. 2 o 3 araw ka sa labas, at mahigit kalahating buwan kaming nasa loob. Iyon lang. Medyo proud na sabi ni Ling Yue. Ay! Ang Purple Gold Beast ay sumugod sa mga braso ni Ye Fan at dinilaan ang mukha ni Ye Fan, si Xiao Zi iyon. Hawak ni Ye Fan si Xiao Zi, na medyo lumubog. Mukhang masarap kumain ng batang ito. Para sa mga Divine Beast, ang ganoong rate ng paglago ay napakabilis na. Ang sakam na ahas ay nakabitin sa isang puno, kumakain ng espiritong prutas, at masyadong abala upang kumustahin si Ye Fan. Kinasusuklaman ni Ye Fan ang bakal at umiling, at tamad siyang turuan ng leksyon ang lalaking iyon. Wei, sa napakagandang array, bakit hindi mo ito ginamit noon, para mas mabilis na makapagsanay ang lahat? Sabi ni Ye Fan. Bumantong hininga si Ling Yue, kinuha ang flint compass, at sinabing, kung wala ako nitong sagradong relic, hindi ko magagawa ang lahat ng uri ng array material sa maikling panahon. Bukod dito, ang hanay ng Kiman ay kailangan ding patuloy na pagsasaliksik at pagsubok. Paanong nagkaroon ng dati? Mga ganyang kondisyon. Sa kasamaang palad, ang oras ay maikli, at ngayon ang baha ay pumasok sa pinakamapanganib na yugto. Kung mabibigyan kita ng isa pang 10 taon, at makapaglilinang ka sa walang katapusang universo na ito, maaari kang magkaroon ng isang banal na lugar. Nanghihinayang sabi ni Feng Yaoying. Kahit pansamantalang yakap, mas mabuti na kaysa walang yakap. Ang paglilinang ay higit na umaasa sa epiphany, at maaaring hindi ito posible na masira pagkatapos ng mahabang panahon. Tinitiyak ng hanay ng Weiwei na ito na mayroon tayong sapat na mapagkukunan para sa paglilinang. Hanggat nagsusumikap ka, palagi kang may mapapala. Sabi ni Shu Lingshan. Tumango. Sa ngayon, kakaunti lang sa kanila ang may kakayahang tumulong kay Ye Fan. Ang magagawa ko lang ay magmadali at maglinang. Asawa, kumusta ang investigasyon para sa iyo sa pagkakataong ito? Ang magic crystal ba ay minahan mula sa City of Innocence? Tanong ni Su Qingzhou. Naalala lang ni Ye Fan ang negosyo, at hiniling ang lahat na maupo at magsimulang mag-usap tungkol sa nangyari sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng nalaman ng mga babae ang katotohanan tungkol sa City of Innocence, ang orihinal na black hole, at ang mga lihim ng prehistoric world, lahat sila ay shocked. Dahil alam na nasa lungsod talaga si Xiao Ru, magkahalong damdamin si Xiao Ziner at ang iba pang mga babae. At ang hitsura ng Panginoon at tagapaglingkod ni Ye Wuya ay nalilito sa lahat. Ngayon, tila ang pagkawala ng Magic Crystal Mine ay kadalasang sanhi ng mga imperial na magnanakaw na tumatawag upang manghuli ng mga magnanakaw, sumimangot si Exi Lin Yuan at sinabing, ito ay katulad ng nahulaan ko noon. Bakit ganito? Ang sakuna ay nalalapit, at si King Arthur ay gumagawa ng ganitong uri ng panlilinlang. Nalilitong sabi ni Shu Lingshan. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan, hipag, may isang bagay sa mundong ito na hindi bibitawan ng karamihan sa mga tao kahit mamatay sila. Alam mo ba kung ano yun? Umiling si Shu Lingshan. Kapangyarihan. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Exi Lin Yuan na may mapait na ngiti. Kabanata 2479 na Frontline. Tama, para kay King Arthur, ang Odin Empire, ang apelyidong Arthur, ay naipasa sa loob ng 10,000 taon. Hindi ito matitiis ni Arthur 13. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang kapangyarihan ng imperial ay babagsak sa tabi ng daan, matigas na sabi ni Exi Lin Yuan. Ngunit ang asawa ko ay ayaw mang-agaw ng kapangyarihan. Kung ang asawa ko ay gustong maging emperador, patayin na lang siya. Walang imak na sabi ni Ning Zimo. Tama, ang emperador na ito ay masyadong walang kakayahan. Totoo bang walang gustong maging emperador? Naiinis na sabi ni Xiao Ziner. Napabuntong hininga si Ye Fan at nakangiting sinabi, dahil alam ninyong lahat, gusto kong maging emperador, patayin mo na lang siya. Siyempre, hindi mapakali si King Arthur. Para kay King Arthur, ang aking pag-iral ay hindi na ang kanyang imperial na kapangyarihan. Pangangibabaw. Hindi niya matiis, ang trono niya ay nakalaan sa iba na tutamad or not interested. Ang gusto niya ay supremacy, ang unquestioned kingship. Oo, lalo na ang relasyon ninyo ni Ayer, ang amo, ang mas nakadarama sa kanya ng panganib. Ang Ayer ay isang orakulo, at sinabi ng hukuman ng Diyos na ang tubig ng balon ng Imperyong Odin ay hindi lumalabag sa tubig ng ilog,
ngunit ang malaking bilang ng mga tao sa Imperyong Odin ay pawang mga mananampalataya sa hukuman ng Diyos. Kung ang mga ordinaryong tao kung nais mong agawin ang trono, upang maprotektahan ang mga mananampalataya at hindi maging sanhi ng digmaan, tiyak na sisikapin ng hukuman na mapanatili ang katatagan ng kapangyarihang imperial. Pero iba ka, boss, nailigtas mo ang korte at naging maayos ang relasyon ni Ayer. Ibig sabihin, hindi na pareho ang korte. Ang kaalyado ng maharlikang pamilya ay naging potensyal na kaaway. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, maingat ko ring sinuri sa mga araw na ito. Kung ako si Haring Arthur, hindi ako magiging komportable. Kung tutusin, hindi tayo si King Arthur. Hindi ko maintindihan. Kahit magmura ka boss na hindi uupo sa trono, hindi kanya paniniwalaan. Kaya sinadya kong pinulot ang mga gamit at hiniling sa ating asawa na pumunta sa City of Innocence para mamatay. Itong Haring Arthur, hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng tao, Sampain. Galit na sabi ni Feng Yaoying. Asawa, ano ang susunod mong gagawin? Kung totoo ang lahat, maaaring hindi makikipagtulungan si Haring Arthur, malamig na sabi ni Su Qingzhou. Sinabi ni Ye Fan, asawa, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit wala pa akong anumang ebidensya, kaya hindi ako makapagpapalagay. Maghintay tayo hanggang sa makilala ko si King Arthur. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang biyena ni Lao Exie, ang lolo ng kanyang anak. Nagpasalamat si Exie Lin Yuan, boss, nakakahiya talaga na isipin mo ako sa oras na ito, ngunit ang mas malaking larawan ang pinakamahalagang bagay. Kung si King Arthur talaga ang behind the scenes, hindi mo na kailangang magligtas ng mukha para sa akin. Para sa prinsesa, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ye Fan nodeng, kailangan muna nating bumalik sa Odin. Kung hindi babalik si Lao Exie, dapat mamatay ang prinsesa at ang bata. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman ni Ye Fan na kailangan pa niyang maghanda, kaya kumuha siya ng panulat at papel at nagsulat ng isang liham. Little Jean, halika dito. Huwag mong kainin. Sigaw ni Ye Fan sa mata ko na ahas na nasa puno ang bilog na tiyan. Si Xiao Jin ay suminok at dahan-daang lumutang kay Ye Fan, Master, ano ang problema? Go! Bigyan mo ako ng isang paglalakbay sa isang lupain na walang mga may-ari at magpadala ng sulat kay Liu Qinghao. Sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Xiao Jin, Guro, mas mabuting protektahan ko ang mga mistress at hayaan akong magpadala ng Fire Dragon. Direktang naglabas ng espada si Ye Fan sa kanyang kamay, na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Ipadala, ipadala, ipadala ang sulat, syempre, si Xiao Jin ang pinakaangkop. Ipaubaya mo sa akin, makatitiyak ang master. Mabilis na kinuha ni Xiao Jin ang letterhead at mabilis na lumabas. Hindi napigilan ng mga babae ang tumawa nang tumingin sila sa madilim na figure. Di nagtagal, pagkatapos linisin ni Ling Yue ang array, bumalik ang mga babae sa space ring. Habang lumilipad pabalik sa Imperial City ng Odin, nakipag-usap si Ye Fan kay Chu Yunyao sa daan, at pinag-usapan ang karanasan ng City of Innocence. Inaasahan din niya na mula sa siyentipikong pananaw, makikita ni Chu Yunyao kung may anumang paraan upang baguhin ang kasalukuyang passive na sitwasyon. Sa side naman ni Ayer, dahil pansamantalang umalis si Ayer, hindi niya alam kung saan siya pupunta, kaya hindi siya makakontakt. Medyo nag-aalala si Ye Fan, ngunit iniisip ang lakas ni Ayer, dapat walang problema. Bumalik sa imperial na lungsod, ang bahay ng concubine ni Exi Lin Yuan. Nang makita ni Prinsesa Florence ang pagbabalik ng kanyang asawa, naibsan ang kanyang pag-aalala nitong mga nakaraang araw, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Ye Fan ang muling pagsasama-sama ng pamilya ng kanyang kapatid. Kahit na siya ay nasa isang masalimuot na kalagayan, kailangan niyang harapin ang negosyo sa lalong madaling panahon. Matapos mapatahimik ni Exi Lin Yuan ang prinsesa, sinamahan niya si Ye Fan at pumasok sa palasyo upang bumalik sa kanyang buhay. Ngunit pagpasok pa lang niya sa Odin Empire Chamber, hindi niya nakita si King Arthur. Isang lalaking maputi na nakasuot ng purple na marangal na damit na nilagyan ng ginto, isang mataas na opisyal na sombrero, at isang mapagbigay na mukha ang naghihintay sa kanilang dalawa. Prinsipe Mackenzie. Saglit na naguluhan si Exi Lin Yuan. Nakangiting binati ni Mackenzie si Ye Fan, iyong kagalang-galang na sword god, isang malaking karangalan na makilala ka at pumunta rito kasama si Consort Exi, marahil ay naimbestigahan na nila ang kinaroroonan ng Magic Crystal Mine. Nagmamadaling ipinakilala ni Exi Lin Yuan, boss, sa oras na ito ang pinsan ng iyong kamahalan, si Prinsipe Mackenzie, ay isa rin sa 3 dakilang Diyos ng imperyo, at ang unang salamangkero ng maharlikang pamilya. Matagal nang napansin ni Ye Fan na ang taong ito ay may pressure ng banal na espiritu, na mas malakas kaysa sa Duke Jenkins na nakatagpo niya. Natapos na ang investigasyon, paano naman si King Arthur? Tanong ni Ye Fan. Ikinalungkot ni Mackenzie, medyo huli na dumating ang dalawa. 3 araw na ang nakalipas, isang misteryosong itim na barkong pandigma ang lumitaw sa dagat. Nag-aalala ang Emperor na ito ay isang nanghihimasok at gustong mag-utos ng pag-atake, ngunit siya ay pinigilan ni Lord Oracle. Sinabi ni Lord Oracle na alam niya ito ay isang arca na may malaking bilang ng mga masters, kaya huwag kumilos ng padalos-dalos.
Matapos malaman ng emperador ang tungkol dito, hindi siya masyadong napanatag, kaya pumunta siya upang makipag-ayos sa orakulo, at gusto niyang malaman ang intensyon ng kabilang partido. Matapos umalis ang dalawa, hindi pa sila nakakabalik hanggang ngayon, kaya si Xiao Wang na lang ang naiwan dito para kumilos bilang kinatawan ng gobyerno. Ang bagay na ito, dahil ito ay nagsasangkot ng ilang mga pangunahing lihim, ay hindi nang ahas na isa publiko ito. Nadurog ang puso ni Ye Fan. Sinabi mo na magkasamang pumunta sina Ai-er at King Arthur sa Arco. Kay Xi Lin Yuan. Nagbago din ang ekspresyon, at tumingin siya kay Ye Fan na kinakabahan. Oo, kamahalan na Sword God, alam mo rin ba ang tungkol sa Arco? Kakaibang sabi ni McKinsey. Pinag-isipan ni Ye Fan si McKinsey, at sinabing, ang bagay na ito, pag-uusapan ko ito mamaya. Pupunta ako upang tingnan kung saang dagat naroon ang Arco. Nag-alinlangan si McKinsey, ito. Natatakot ako na hindi ito ay masyadong maginhawa, pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot ng mga lihim. Gumalaw at kumislap ang figure ni Ye Fan sa harap ni McKinsey, hinawakan ang kwelyo ng isa. Walang kamalay-malay na gustong gamitin ni McKinsey si Shu Wei, ngunit nang makita niya ang tingin ni Ye Fan, tiniis pa rin niya ito. Wala akong pakialam kung ikaw ang tatlong Diyos ng digmaan o ang tatlo, mas mabuting ipaliwanag mo ang lahat. Ang mga mata ni Ye Fan ay parang kulog at kidlat. Alam niya na ang Arca ay malamang na isang grupo ng mga taong katapusan ng mundo na kumakain ng mga tao at hindi dumura ng buto. Powerhouse. Ang pagiging makalabas sa Arca ay hindi nangangahulugan na magagawa din ng ibang tao. Bagamat naalala ni Ai-er kung ano ang nasa Arca, si Ai-er ay mabait at simple kung tutusin, at malamang nakalkulahin. Si King Arthur ang sumama sa kanya lalo na. Karamihan sa mga planong pumunta sa Arco ay iminungkahi ni Haring Arthur. Paanong hindi nagmamadali si Ye Fan? Nag-aatubili ng ngumiti si McKinsey at sinabi, ang iyong kamahalan na Sword God. Kahit na ikaw ay isang first-class powerhouse sa mundo, ang paggawa nito ay magiging masyadong walang galang sa ating Odin. Sa mata ng maharlikang pamilya. Nagbilang ako ng 3 beses. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hahayaan kitang makita. Hindi ko ito tinitingnan, malamig na sabi ni Ye Fan. 3, 2. Ikinuyong ni McKinsey ang kanyang mga kamay, namumula ang kanyang mukha, at sa wakas ay hindi niya napigilan ang sarili, at malakas na sinabi, Karen Booker Harbor. Lumitaw ang Arco doon. Binitawan ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, inikot ang kanyang ulo at lumabas ng bulwagan. Sinulyapan ni Xi Lin Yuan ang madilim na McKinsey, bumantong hininga, at mabilis na sumunod. Kabanata 2480 magkasama akong mamamatay. Boss, aalis ka na ba? Nagmamadaling tanong ni Xi Lin Yuan pagkalabas niya. Malungkot ang mukha ni Ye Fan, habang tumatagal ito, mas malamang na mangyari ang isang aksidente. Bagamat napakalakas ni Ai-er, wala sa mga tao sa bangkang iyon ang madaling pantayan. Ngunit ito pa rin ang mga salita ni McKinsey, at hindi pinapayagan na magkaroon ng isang ambush sa Carenbrook Harbor, paalala ni Xi Lin Yuan. Kahit na, wala akong pagpipilian. Sinabi ni Ye Fan, ipaalam mo sa mga panday at lahat sila ay maingat. Tumango si Xi Lin Yuan, I see, boss, dapat mag-ingat ka rin. Napatingin si Ye Fan kay Xi Lin Yuan ng malalim, tinapik ang balikat ng kanyang kapatid, at lumipad patungo sa dagat. Bago magdilim, nakarating na si Ye Fan sa Carenbrook Port na naitala sa mapa. Mula sa malayo, nakikita na ni Ye Fan ang malaking itim na arca na nakasabit sa itaas ng abandonadong daungan. Sa sandaling lumabas si Ye Fan, isang sinag ng liwanag ang agad na sumilaw. Hindi ko inaasahan na magkikita pa kami ng ganoon kaga, Ye Fan. Halatang si Kapitan Delia ang lumabas na babaeng kulay ube ang buhok. Nagpunta ba si King Arthur ng Odin Empire at ang Oracle ng Divine Court sa iyong arca? Si Ye Fan ay masyadong tamad na bumati sa isa't isa. Ngumiti si Delia at sinabing, nandito na talaga, gusto mo ba silang makilala? Tumango si Ye Fan, ipasok mo ako. Okay, Your Excellency Sword God, yumuko si Delia. Napangiti si Ye Fan, mukhang naimbestigahan mo na ang ilang impormasyon tungkol sa mundong ito. Habang lumilipad sa arca, sumagot si Delia, oo, kung tutuusin, hindi tayo masyadong pamilyar sa sibilisasyong ito. Gayunpaman, natuklasan ng isang pagsisiyasat na talagang mahalaga ka sa sibilisasyong ito. Gayon din, ang kaguluhan ng layunin ng espada sa antas ng emperador. Ang malakas, sa anumang sibilisasyon, ay dapat ang pinakamataas na uri ng malakas. Pagpasok sa arca, nalaman ni Ye Fan na ito ay mas walang laman kaysa sa huling pagpasok niya, at walang tao. Pati ang kakaibang nilalang na natapakan ko noong nakaraan ay wala na. Mukhang may nagbago. Saan nagpunta ang mga tao? Nagkibit-balikat si Delia, lahat ay dumating sa isang bagong mundo, at natural na kailangan nilang mag-supply ng mga supply, kaya hayaan silang lumabas sa kanilang sarili. Sumama ka sa akin, ang King Arthur na hinahanap mo. Oracle, nasa buong conference hall sila. Sinundan ni Ye Fan si Delia hanggang sa isang maluwag na conference room. Gayunpaman, walang tao sa loob. Nasaan ang tao? Sumimangot si Ye Fan. Ngumiti si Delia at iniunat ang kamay sa ere, at automatikong tumugon ang isang screen.
Hindi nagtagal, lumitaw ang isang larawan sa harap ni Yefan. Nakita kong madilim na ang lugar. Sa loob ng isang transparent cube, isang babaeng mahabang buhok na may buhok na amber ang nakoma. Ay! Nagliyab ang puso ni Yefan. Anong ginawa mo sa kanya? Matalim ang mga mata ni Yefan. Napangiti si Delia at sinabing, huwag kang maiinip, Sword God, wala sa panganib si Miss Air, nakakulong lang siya sa perpektong cube na ginawa ni Ether. Sa loob, dahil sa interference ng sobrang pag-iiba-iba ng pag-iisip, ang kanyang buong elemental particle magic ay hindi maisigawa ng maayos. So, mahina lang siyang babae, pero walang panganib sa buhay niya. Si Yefan ay agad na nagkawatak-watek sa conference room. Isang hakbang pataas, malapit nang abutin para pigilan si Delia. Ngunit ang figure ng kabilang partido ay naging hindi mabilang na mga multo, na parang transparent, at isang makamulto na paraan ng paggalaw ay direktang nawala. Sa kabilang sulok, sumigaw si Delia at sumipol, mapanganib talaga, ang bilis ng galaw mo sa isang iglap, sayang. Hindi mo kailangan ng sword intent, natatakot ako na hindi ko ito kalaban. Si Yefan ay talagang handa sa pag-iisip. Ang Delia na ito, na ang lakas ay hindi mas mababa sa quicksand at ay luwaman sa lungsod ng kawalang kasalanan, ay malamang na si Shulanteng na bahagyang mas mahusay. Sa makatuwid, nais niyang pigilan ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pag-asa sa triple disintegration lamang, at alam niyang imposible ito. Ito ay puro pagsubok. Kahit na may kakayahan kang ikulong si Ayer, hindi ganoon kadaling mahuli siya. Ano ang ginamit mong paraan? Tanong ni Yefan. Hindi na kailangang magtanong ng iyong kamahalan na Sword God tungkol sa bagay na ito. Ang mahalaga ay kung gusto mo ba siyang iligtas o hindi. Sabi ni Delia sabay ngiti ng masama. Ano sa palagay ninyo? Napakasimple nito, basta ang iyong kamahalan na Sword God ay nangangako ng isang bagay, tiyak na pakakawalan namin si Miss Ayer gaya ng napagkasunduan. Ano? Blanco ang tanong ni Yefan. Ngumiti si Delia at nagsabi, kahit ano pa ang gawin natin sa Hongwang, hindi makikialam ang iyong kamahalan. Maaari naming ginagarantiya na hindi nito sasaktan ang iyong kamahalan at ang iyong pamilya, o maging ang iyong mga kaibigan. Kapag nakumpleto na natin ang mga gamit sa mundong ito, natural na aalis tayo, at pakakawalan si Miss L. Sinabi ni Yefan na may pag-iinis, alam ko na ang iyong tinatawag na Pishnik Bomb, ay nakuha sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Gusto mo bang magsimula ng massacre sa Great Wilderness at gawing reserbang material ng Arca ang mga monghe dito? Tinatawag kitang grupo ng mga sibilisadong magnanakaw, tama ba? Sinusunod lang namin ang mga batas ng kaligtasan sa eroplanong ito. Pagkatapos ng lahat, walang mas mabilis na paraan upang mangolekta ng psionic na enerhiya kaysa sa pagpatay sa mga monghe. Ito ay mas mabuti kaysa sa paghahanap ng lahat ng uri ng halimaw na magaling magtago. Mga hayop, kayang patayin ng mga monghe ng tao ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Walang pakialam na sinabi ni Delia, kapag dumating ang masamang espiritu, mamamatay ito maya-maya. Sa halip na patayin ng masasamang espiritu, maaari nating gawing mas mahalaga ang kanilang pagkamatay. Kami ay nag-imbestiga, Panginoong Espada Diyos, ikaw ang bayani ng mundong ito. Kaya ang aming pilosopiya, hindi ka sumasang-ayon dito, lubos naming naiintindihan ito. Sa katunayan, hindi namin kailangan ng iyong pag-aproba, at hindi na kailangang kumbansihin ka. Kailangan lang namin ng iyong kooperasyon, masunurin sa tabi, huwag gumalaw. Ito ay mabuti para sa lahat. Kung tutuusin, gusto mo man talagang lumaban hanggang kamatayan, baka hindi ka naman kalaban ng napakaraming gulo natin, ano sa tingin mo? Ngumiti si Delia at sabi, so, pumayag na si King Arthur sa sunod-sunod mong patayan. Malamig na tanong ni Yefan. Si King Arthur ay isang tunay na emperador, at napakalinaw niya tungkol sa prinsipyo ng pag-una sa mas malaking larawan. Tiyak na alam niya kung ano ang gagawin kapag ipinakita namin ang aming lakas. Napagkasunduan din namin na iwan niya ang mundong ito sa amin kapag nawasak ang sibilisasyong ito. Oo nga pala, kung sa oras na iyon, gustong sumama ni Lord Sword God, tatanggapin din namin ito. Bakit sundin ang mundong ito at pumunta sa kamatayan ng magkasama? Ibinuka ni Delia ang kanyang mga kamay. Ngumisi si Yefan, hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata. Si Ayer ba, lalo pa kung ligtas siya. Gusto mong makipag-ayos sa akin. Sword God, kung gusto mong mabuhay ng maayos si Miss Ayer, dapat mong maunawaan na ngayon ay hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa amin. Sarkastikong sabi ni Delia. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, at biglang tinawag ang itim na higanteng espada, sa tingin mo ba ang Arca ay gawa sa mahiwagang kristal na akin, kaya hindi ko ito masisira? I'm sorry. Wala akong iba kundi brute force. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, hinawakan ni Yefan ang espada sa magkabilang kamay, buhol-buhol ang kanyang mga kalamnan, at bigla siyang hamampas at naglaslas. Klang! Ang malaking screen ay direktang tinadtad, at isang crack ang lumitaw sa dingding sa likod ng Magic Crystal Mine. Inilagay ni Yefan ang higanteng espada sa kanyang balikat, tumingin sa natigilan na si Delia, at mabangis na sinabi, huwag mong hayaang makita ko si Ayer, gigibiin ko ang sirang barko mo. Kung mamatay kayong magkasama, walang gustong tumakbo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates,
Click on the notification bell.